Pilipinas, una sa ating mga balita. Kapapasok pa lang ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso, isang sunog agad ang sumiklab sa Barangay UP Campus sa Quezon City ngayong araw. Agad naman iniakyat ang apoy sa ikatlong alarma. Una sa balitang yan, si Val Gonzalez. Val. Go ahead, Val. Yes, Val, go ahead. Yes, Miss Karen at Yuel, dakong alas 11:20 puno ngayong bagong tanghali, nakideklara ng Bureau of Fire Protection under control na itong malaking sunog na sumiklab at umupok sa mga kabahayan dito sa pakikitaang tubo dito sa UP Campus dito sa Quezon City. Mahigit 2 oras na itong inaapula ng mga kagawad ng pamatay sunog. Simula kanina pang alas 9:37 ng umaga sa pagtayang itong si Barangay UP Campus Chairman Bong Mapala. Nasa 40 hanggang 50 mga kabahayan ang tinututok ngayon itong apoy. 4 na mga residente at isang fire volunteer ang niresponduhan ng mga paramedics mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at maging ng Philippine Red Cross. Ito, kung makikita ninyo dito sa aking harapan, dyan sa ating live feed, Karen at Yuel, isang senior citizen na babae pa. Itong ngayon ay buhat-buhat na paramedics dahil dun sa pagkakasugat o kung di pa natin malaman kung ito'y nahilo lang dahil doon sa napakainit na panahon sa lugar na ito. 4 na mga residente at isang fire volunteer din ang nirespondan ng mga paramedics dahil nga doon sa pagkahilo. Yung fire volunteer ay nilapatan ng lunas ng Philippine Red Cross matapos tapusin ng hininga habang nag-aapula ng sunog. Kabilang din sa mga residente na nirespondihan ng Bureau of Fire Protection, QCDRRMO at ang Philippine Red Cross ay nahilo dahil doon sa mainit na panahon at sinapayan pa ng mainit na pagkadarang mula dito sa nasusunog na mga kabahayan. Ikatlong alarma itong sunog kaya't nasa bilang na 54 na pinagsama-samang mga fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection, sa mga fire volunteers ang tumulong sa pag-apula nitong nasunog. Meron pa nga kanina na nagkataong nandito sa punong tanggapan ng Bureau of Fire Protection yung fire trucks, malaking fire truck mula sa Binyan City sa Laguna ang tumulong na rin para maapula itong sunog na ito na hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin idinideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection. Ang Quezon City Government at ang Barangay UP Campus ay gumagamit na ngayon ng isang megaphone upang ipaalala dun sa mga residente na sila magtipon-tipon na lamang dun sa kitang lugar upang yung intervention at ang pagtulong ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon ay maibigay dito sa hindi pa mabilang, wala pang actual na bilang ng mga residente na biktima nitong sunog ngayong Fire Prevention Month. Mula rito sa UP Diliman o dito sa Barangay UP Campus, dito sa Diliman, Quezon City. Ako si Val Gonzalez, isa rin una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Nagkalat naman ang mga bigas sa kalsada matapos humambalang ang isang truck sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Bumaliktad naman sa gilid ng National Highway ang isang delivery truck sa bayan ng Mapala, Southern Samar na maghatid sana ng mga bigas doon sa kanilang customer. Ayon sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na wala ng kontrol ang nasabing truck kung saan matarik at madulas ang kalsada. Hindi kinaya nitong truck at nawalan ng kontrol ng driver at bumaliktad ito sa daan. Nagkalat naman sa daan ang kargang mga bigas. Agad naman na rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Mapanas at pinagtulungan na mahatak itong truck. Ayon kay MD Mohed Mapanas Jugahutos, walang naiulat na sugatan sa nasabing insidente. Patuloy naman na pinag-iingat ang mga motorista sa pagmamaniho kung saan madulas ang kalsada dahil sa patuloy na nararanasan na pag-ulan sa buong lalawigan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita mula sa Davao City. Kalabuso sa kulungan ng 4 na lalaki matapos mahuli sa isinagawang drug bypass operation ng kapulisan sa Purok 3 Dato Bago Street, Bangkiruhan, Davao City. Alauna na madaling araw, Pebrero 13, 2025. Target sa nasabing operasyon ang isang alias Bibi na nabilhan ng isang pakiti na nagpanggap na pusher buyer na pulis, habang naaresto naman na mga operatiba ang mga kasamahan ng sospek na sina alias Asraf, alias Sailani at alias Junid na naaktuhan na nagshabu session. Nakumpiska sa kanilang posisyon ang mga pakiti ng shabu paraphernalia, isang kaliber 9mm Norenco at mga bala. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591, Illegal Possession of Firearms at Omnibus Election Code of the Philippines. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbalintan sa loob ng piitan ng Urdaneta City Police Station ng isang 21 anyos na binata matapos itong maaresto. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik, alas 9:45 ng gabi nang maaresto ng kanyang mga tauhan sa poblasyon Urdaneta City ang 21 anyos na si alias Usting, top 1 most wanted person city level na naharap sa kasong statutory rape. Ang pagkakadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na nilabas ng presiding judge ng Family Court First Judicial Region Branch 16 Urdaneta City. No bail ban recommended. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. To the rescue, napasabak sa lutuan ng mag-asawang ito mula sa Oriental Mindoro. Imbis kasi na dumiretso sa kasal ng kanilang anak, ay sumalang muna sila sa pagluluto ng kanilang tinitindang street foods. Kung bakit agad daw kasing naubos ang only street foods na bahagi pala ng handaan. Kaya agad namang to the rescue sila mommy at daddy na magluto para sa mga bisita. Ang trending story na yan tinutukan ni Dustin Bayog. Natunayan na mag-asawang sina Mami Mary Jean at Daddy Art Panganiban na laging maaasahan ng magulang, lalo na para sa kanilang anak na ikakasal. Bago kasi dumalo at makita ang I do vows ng kanilang anak na si Eileen at ang asawa nitong si Renzon, ay napasabak muna sila sa lutuan ng street foods with their wedding outfits. Bahagi kasi ng handaan ng Only Street Foods, tampok ang sikat na fishball, kikiam at kwek-kwek. Nainsi lang kila Mami at Daddy dahil sa kanilang food park business. Ang video na iyan na in-upload ng content creator na sila Sir John sa TikTok ay thumbs up naman sa mga netizens. Habang ang isa naman na ito ay bigla naman nag-crave ng street foods. Dagdag naman ng uploader, mabilis na ubos ang street foods kaya hindi na nagatubili ang dalawa na magluto ulit bago dumiretso sa kasal. Pero sa huli ay masaya ang naging kasalan at success din si Daddy Art na maisayaw ang kanyang anak na si Eileen. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maghahain ng motion for reconsideration ang kampo ng aktor na si Sandro Mulak. Kasunod ito ng pagkakabasura ng korte sa isa sa dalawang kasong may kinalaman sa pang-aabuso na nakasampa laban sa independent contractors ng Kapuso Network. Ang buong bahayag ni Sandro na anak ni dating child star na si Nino Mulak sa Showbiz Report na ito. Lalaban hanggang huli. Yan ang pahayag ng aktor na si Sandro Mulak kasunod ng pagkakabasura ng korte sa isa sa dalawang kasong isinampa laban sa independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ibinasura kasi ng Pasay Metropolitan Regional Trial Court Branch 46 ang kasong acts of lasciviousness sa kadahilanang maituturing na rin daw itong sakop ng isinampang rape through sexual assault. Sa kabila niyan, ang kampo ni Sandro maghahain pa rin anya ng motion for reconsideration. Nilinaw din itong isa lang sa charges ang na-dismiss at hindi ang buong kaso. Kumpiyansa pa nga ito na mas matindi pa raw ang magiging kaso na harapin ni Nones at Cruz. Sa huli, nanindigan si Sandro na hindi anya makakalusot ang dalawa at titiyaking hindi na makakaulit sa iba. Tinapos ito ang pahayag sa mensaheng end rape.
Kung matatandaan, Agosto noong nakaraang taon nang bumutok ang balitang naghain ito ng reklamo ng pang-aabuso na itinanggi naman ng dalawang independent contractors. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga nakalap naming balita ngayong araw na ng Biyernes. Pero bago lamang tayo magtapos, syempre binabati natin ng happy birthday ang ating bossing, ang Vice President for Legal at Head ng AM Operations na si Attorney Reg Hularbal. Attorney Reg, happy birthday. Happy birthday, Attorney Reg, and happy birthday din sa isa nating reporter dito sa DZRH, Si Valentino Val Gonzalez. Happy Happy birthday, birthday. Val. And of course, babatiin lang din natin ang happy anniversary birthday din Ba? ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oo. Ayan. At 50 years, Yes. 50th anniversary ng DZMB, Love Radio 90.7. Napaka-special pala ng February 14, di Oo, ba? daming Oo. nagse-celebrate ngayong araw. Muli po, ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.